So, sino yung bias mo naman? Si Jimin. Si Jimin. Pero ang original, si Jungkook. Pero, Okay. si Father Obi. Si Father Later, O'Brien. pag-usapan natin, So, lalo na yan. Parang there were people whom God sent na parang, para dito ka. Parang hindi ko pa kasi masyadong alam yung gusto kong gawin sa buhay ko kasi fresh grad ako ng college, di ba? So parang kung saan ako itapon, kung saan ako ilagay ng Diyos, ay go ako dyan and let's see. Parang ganyan. So, tas iniisip ko rin noon, pagpasok ko kasi sa Ateneo, ang dami bumabagsak sa math. So, napaisip din ako na parang ayoko na yata magturo ng math. Hindi ko yata kaya yung inaaway-away ako ng mga bata at mga magulang na ang dami bumabagsak sa subject. So, I'll stay na lang sa CN. Tapos without even knowing it, yung mga naging parish priest namin dyan, mga Jesuits. Without you even know. Kasi akala ko, dahil parang nanggaling ako sa public school, diba? Tapos nag-high school ako Barangka Elementary School. Barangka Elementary School. Tapos nag-aral ako ng Merinol na Catholic, no? Hindi ko alam na may iba-ibang congregation, na iba-ibang order. So parang alam ko, lahat ng pare-pareho lang yan. Basta may misa, okay yun basta may misa, ganyan. Ang galing kasi parang hindi mo akalain na nandyan lang pala yung mga Jesuits. Exactly. Na nandyan lang pala yung... Na nabe-brainwash na pala nila ako, hindi ko alam. I mean, di ba, in a looking good back. way. Kaya nga parang, alam mo, ang dinig ko lang sa Merino, alam ko private school siya, but I didn't even want to go there kasi sa totoo lang, pag galing kang public school, tapos marinig mo yan, parang maaarte, tsaka mayayaman yung mga tao. Maaarte, as in, yung parang ayoko mag-aral doon. Parang ganyan. Sa gitna ng maingay na mundo, hanap mo ba ang sandaling puno ng inspirasyon, pagninilay, at syempre, konting kasiyahan? Mga kwento ng puso na hindi lang nagbibigay aral, kundi nagbibigay din ng ngiti at pag-asa sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Ako po, si Romar Chuka, at ito ang Sensei, na kung saan ang bawat kwento ay patunay na buhay ang pananampalataya. Welcome to Sensei! Ako nga pala si Mr. Romar Chuka and today kasama natin si Ma'am Meng De Guia ng Ateneo Senior High School dito sa Ateneo sa Katipunan. Kilala si Ma'am Meng sa pagmamahal niya sa pagtuturo ng CLE o Christian Life Education at sa paraan niya ng paghubog ng mga estudyante with so much heart. Pag-uusapan natin ang kanyang teaching vocation, kung ano ba talaga ang essence ng tulong-dunong, at syempre, konting tsikahan about her love for K-drama at kung sino ang opa na nagpapakilig sa kanya. Okay ba ang intro, ma'am? So, Ayos. So, magandang araw, Ma'am Meng! Ay, magandang araw din sa'yo, Romar, my student. Wow! Estudyante mo pala ako. Oo. Mas makakamatanda sa So, siguro ma'am, parang kanina nag-uusap tayo, let's pretend na hindi mo ako estudyante. Okay, Hindi naman. sige. Kasi, ang audience natin hindi lang mga Atenista, hindi correct, lang mga correct. kundi nationwide or the Nationwide. universe rather. Okay. So, ang napansin ko, pinakitang gilas mo sa akin yung medyas mo. Ano yung medyas mo, ma'am? Pampabata. Okay. Pampabata. Ichini. Mamaya na natin. BTS. Oo. BTS. Ako naman, BT21. shoutout lang sa St. Paul's. Mamaya, rin, St. Therese. Sa Bukidnon ba yan? Di, ma'am, sa St. Paul's, St. Paul's mismo. yung binibenta nila mga medyas. Kaya ganyan? ang Nag-expand cute. na pala sila. Okay. Ito ang tanong ko about, kasi ito, di ba pag kunwari, pag usapang K-pop, may Okay. mga bias. Okay. Sino ang bias mo na santo? Madami. Pero pinaka ngayon, si Pope John Paul II. Talaga? Bakit, Oo. ma'am? Saan? Kasi siya yung habang nag-aaral ako, siya yung inabutan ko na buhay na Pope na 1981. Nakita ko siya in person. Saan, ma'am? Dun sa ano? Sa QC. QC Oo. Circle. Oo. Oo. Tapos, nung pumunta ako ng World Youth Day sa 95. Hindi. Oh. Jubilee year, 2000. Okay. 2000. Oo. So, tama ba? Siya yung Pope noon. So, sobrang in love na in love ako sa kanya. Bukod sa gwapo. Oo. Kay Carol Wojtyla. Wojtyła. Wojtyła. So, ayan. Tapos, yung subject din na tinuro ko, andun siya, kasama siya sa curriculum ng subject na tinuturo ko sa CLE. So yun, parang iba kasi pag nakita mo in person, tapos nabasa mo yung mga trabaho niya and how he talk to people, yung ganyan. Parang,
Ayan. So, bias na bias. So, yan ang bias mo. Sino naman, kasi, for the benefit of our viewers, no, yung ibig sabihin kasi ng bias, ano nga ba yun? Galing yan sa parang K-pop term din ngayon Yes, oo. Na pag kunwari, di ba, tinanong ko, yung sa medyas, Oo. ang bias is mula sa salitang biased, di ba? Kung Oo. kung kanina ka talaga mas nagli-lean on. Yes. Pag kunwari, BTS ang usapan, Yes. meron kang gusto Yes. na tao. Yes. So, sino yung bias mo naman? Si Jimin. Si Jimin. Pero ang original, si Jungkook. Pero Okay. may tinatawag na bias wrecker. Ayan. So kung si Pope John Paul dati yung bias ko, Oo. ang bias wrecker ko, si Pope Francis. Bias wrecker, meaning, Oo, parang Dating- parang pumapalit. Pumapalit. Oh, yun yung OG mo, original, pero meron kang bias wrecker. kung napapansin nyo, yung salita ni Ma'am Meng, OG. Ano naman yung OG, ma'am? Original. Oo, parang original gangsta. Oh, ito yung maganda pa nagtuturo ka, di ba? You get exposed Yes, to so many things. Na. So, siguro yun, ma'am, parang I think that's a good starting point na napakita natin yung youthful energy talaga na meron ka ever since, no? Gusto mo mag-TikTok ako dito? Oo, ngayon? ma'am, kaya-kaya. Kaya ni Ma'am Meng ang Kaya mag-TikTok. Kaya-kaya, no? Sa faculty workroom nyo, na, may mga nakikita tayong mga videos. Ilalabas natin sa buong nationwide, ma'am, yung mga TikTok Buti videos. na lang magre-retire na ako. Speaking of, ma'am, so in terms of teaching, may mga curious lang muna ako. Sino namang artistang naturuan nyo? Ako madami eh. Mm. Si Ding Dong Dantes, Oh. si Paulo Bejones. Bejones. Paulo Bejones. Tapos yung iba, hindi naman talagang artista, pero mga nasa banda. Yan. Like anong bands? Sa parokya ni Edgar yan. Yung drummer, si Dindin Moreno. Si Chito hindi mo naging- Chito hindi, pero yung kuya niya yung naging student ko. Tapos sa Itchy Worms, yung isang gitarista doon, si Chino. Singson, hi Chino. Yun. So medyo marami-rami. Pero politician, wala na ano? Hindi ko naging student per Oo, se, oo, pero kasi andit lang naman ng Yeah. Ateneo High School. So Oo. yung mga estudyante, parang feeling nila, teacher ka rin nila kasi estudyante mo yung mga kaibigan nila. So, ayan. So, under your sleeve, ilan na po ang ilang years na po kayo? This is my 40th year. Wow. So, right after college, I went to teach at the Ateneo. Wow. So, naabutan ko yung old Ateneo all boys. Tapos yung nag-transition to K-12, grade 7 and 8. Tapos ngayon, I'm with the senior high school. So, matatapos ang pagtuturo ko sa senior high school. Pero ever since, ma'am, CLE talaga? CLE, yes. Pero lipat-lipat ng grade level. Pero there was a time in my teaching career na I would teach algebra during the summer. Oo, kasi originally, I really wanted to teach, ang OG ko, I really wanted to teach algebra. Yun yung in-applyan ko sa Ateneo, math. Kasi graduate ako ng AB Business Administration. So, and I love math. Saan po kayo nag-graduate, ma'am? Dyan sa katabing eskwelahan nakakulay ng suot. Oo. My favorite color. Oo. Sa Merinol pa Merinol, noon. Hindi no? siya Miriam pa. So, ayun. So, nung nag-apply ako, algebra yung gusto ko, math. Pero walang opening. So, ang opening malaki sa CLE. Parang they needed more than 5 teachers in the department. Pero how was it? Kasi parang, parang naging training mo was... Oo, actually, parang I was just a page ahead of my students sa pagturo ng CLE kasi that's not my training. So, dapat math talaga ako at saka gusto ko yung math. So, medyo kinakabahan ako na. Pero kasi, babanggitin ko si Father Obi. Father Later, O'Brien. pag-usapan natin, lalo na yan. Parang there were people whom God sent na parang, para dito ka. Parang hindi ko pa kasi masyadong alam yung gusto kong gawin sa buhay ko kasi fresh grad ako ng college, di ba? So parang kung saan ako itapon, kung saan ako ilagay ng Diyos, ay go ako dyan and let's see. Parang ganyan. So, tapos iniisip ko rin noon, pagpasok ko kasi sa Ateneo, ang dami bumabagsak sa math. So napaisip din ako na parang ayoko na yata magturo ng math. Hindi ko yata kaya yung inaaway-away ako ng mga bata at mga magulang na ang daming bumabagsak sa subject. So, I'll stay na lang sa CLE. So, That was 40. nagustuhan ko naman, oo. Kaya lang nga yun, medyo insecure ako kasi wala akong master's.
Wala akong master's ng theology. Oo. Fresh grad ako ng AB Business Administration. Pero parang ano yung business ko na nagtuturo ako ng CLE, di ba? So, wala lang, armed with my desire And to faith. to teach. Oo. Hindi ko pa nga alam masyado yung faith yan. Di ba? I was very young. I was only 20 years old. So, yun. So, parang ako lang, yung paniwala ko lang no, na I'm being directed somewhere. Na even if I make plans, ito yung gusto kong gawin sa buhay ko. But if there's another plan for me, hindi magmamaterialize yung original plan ko. Ang galing lang, ma'am. I'd like to, alam mo ba, ang similar pala natin? Kasi, di ba, ako, BS Management din nga pala ako. Oo. Ay, monte kong makalimutan ng BS Management. Oo, BS Management nga din pala diba? ako. Tapos biglang, nadala lang din. Mas angat ka sa akin, AB lang ako, ikaw BS. At, di naman. O hindi, alphabetical order, A, B, okay. Pero, So, yun. ang galing, ma'am, na parang nilid ka pala ni God sa ganitong buhay as a CLE teacher. Pero gusto kong mag-backtrack a bit pa, Okay. no? Ano po ang pinanggagalingan ng isang Ma'am Meng de Guia? Saan po kayo? Taga saan po kayo? Or kamusta ang faith life? Or kamusta ang family life nyo? Okay. Ako kasi lumaki ako sa Marikina. Mm-mm. Ito pa, lumaki ako dito sa baba ng Ateneo. As in, Barangka. literal sa barangka. Nasa baba siya ng hill ng Ateneo. Yeah. And, diyan ako pinanganak, diyan ako lumaki. Although, originally from Bulacan yung family ko. So, and I was exposed to, I wasn't even aware of that, no, na nung bata ako, parang 10 tumbling lang kasi yung chapel mula sa bahay ko, sa Churillo, barangka, sa Churillo Street. So, dahil malapit yung simbahan, ang nanay ko kasi madasalin siya. Hindi siya gumraduate ng college, hindi siya gumraduate ng high school, second year high school lang siya, no. Pero grabe yung pagsamba niya sa Diyos. So lagi niya akong binibitbit kasi mahilig akong kumanta, mahilig akong magsimba dahil ang lapit nga lang eh. So tas without even knowing it, yung mga naging parish priest namin diyan, mga Jesuits. Without you even knowing. Kasi akala ko dahil parang nanggaling ako sa public school, 'di ba? Tapos nag-high school ako Barangka Elementary School. Barangka Elementary School. Tapos nag-aral ako ng Merinol na Catholic, no? Hindi ko alam na may iba-ibang congregation, na iba-ibang order. So parang alam ko, lahat ng pare-pareho lang yan. Basta may misa, okay yun Basta na. may misa, ganyan. Tapos, so yung exposure ko sa misa, mga Jesuits, sila Father Bubineri, sila Father Juan San, sila Father Joey Cruz, mga ganyan. Parang naging provincial po ata yun si Father Joey Cruz, tama po? Joe Cruz yan. Joe Dalawa kasi sila, si Joe Cruz magka. at saka si Joey Cruz. Si Joey Cruz yung mas bata. Ayun, so lahat puro Jesuit. So, kaya pag nagsisimba ko nun sa ibang simbahan, parang naninibago ko, parang bakit iba magmisa yung mga... But I still didn't know Yes, na may iba-ibang order, may ganyan. Wala, syunga-syunga lang sa... Oo. So yun, so lumaki ako na gano'n, malapit sa simbahan. Tapos mahilig kasi ako manggaya lang talaga nung bata ako. Ba't ibig na manggaya? Parang I learned by gaya-gaya. Kunyari, may Legion of Mary. Tapos yung mga friends ko sumali. Eh di sumali din ako. Pero sa totoo lang, kasi crush ko yung parang... yung Yung youth pagbata ka, leader? sasali ka pag, pogi yung pogi yung ganyan. Hindi naman yung pari yung pogi. Hindi yung parang head siya ng Legion of Mary. Okay. Naalala ko pa nga yung mukha niya, but I will not Ano pong mention the pangalan? name. Hindi ko nga alam kung buhay pa yun. So anyways, kilala nila 13 yun, yung mga choir namin. So shout out sa mga kasamahan. Yan, shout out sa mga kasamahan ni 13 yun. So, ganun. So, kumbaga, lumaki ako sa isang simpleng lugar na magkakakilala yung mga tao, magkakapit-bahay kasi parang compound, di ba, dikit-dikit ang mga bahay dyan eh. Pero, parang I wasn't even aware na yung kinalakihan ko na buhay ay mahirap. Kasi, hindi naman ako exposed na mayayaman talaga. Yung, kumbaga nung grade school ako, until napunta ako sa Merinol, na parang, ay, may mga ganito pala. May iba palang buhay. May iba na mayayaman talaga sila. Iba yung balat nila, iba yung buhok nila. Maganda sila magsulat. Pero okay ang skincare mo, ma'am. Hindi nga eh. Anyways, ang dami sunspot. So anyway, ayan pa. Dahil sa kasimplihan dun sa nilakihan kong lugar, hindi uso yung mga nagsa-sunblock. Hindi walang ganon. Wala akong kaibigan na nagme-makeup, wala akong kaibigan na, so ganon.
So, kumbaga, simple happy life. Oo, na I did chores, lahat kami, kasi puro kami babae Pero ilan kayo, magkakapatid. ma'am? Nung panahon na yun, 4 kami. Pero 5 kaming puro babae. So, yung nanay ko, parang, dapat marunong kayo ng gawaing bahay kasi nakakahiya, mga babae kayo, di ba? So, tsaka cannot afford naman talaga rin kami na may kasambahay, di ba? So, kasi ang tatay ko, laborer sa UTEX. UTEX dati yung ngayon ay Riverbanks. Yan. So, Universal the mall? Textile Mills yan. Okay, So, okay. isang malaking gawaan siya ng tela. So, yun. Tapos, ang galing kasi parang hindi mo akalain na nandyan lang pala yung mga Jesuits. Exactly. Na nandyan lang pala yung... Na nabe-brainwash na pala nila ako, hindi ko alam. I mean, di ba, in a looking good back. way. Kaya nga parang feeling ko, yung buhay ko hanggang ngayon, para siyang well-orchestrated. May talagang kamay na naggagabay. Oo. Na sumunod lang ako. So yeah, yun, balik ako dun sa, di ba, Barangka. Barangka Elementary School. Yes. Pero, napunta po kayo sa Merinol. Oo. Paano Bakit? nangyari yun? Paano nangyari yun Ganito naman? pa yan. So, anyway, nung bata ako, nasa baba kasi yung bahay namin, di ba? I would always wonder, pag tumingin kasi ako sa taas ng Churillo, ang nakikita ko, itong parang, hindi ko pa nga alam kung anong tawag. Nagtataka ako, bakit dun sa taas? May mga dumadaan na kotse, tapos may mga tao. Tapos I was always wondering, how to get there? Parang, paano pumunta dyan? So, mga grade 5, 6? Buong grade school ko na lagi ako nagwa-wonder lang. Until siguro mga grade 4, grade 5 ako, na na-discover namin, merong hagdan, rice field yan yung De La Costa ngayon sa baba ng Ateneo, where I used to live. May rice field dyan. Tapos merong may malaking mataas na hagdan na bato na hindi pantay-pantay. Diretso yon sa Loyola House of Studies. So dati kami magkakalaro, nag-explore kami, aakyat kami doon. Tapos ang daming meadow, di ba? Ang ganda-ganda dito sa sa may Loyola House. Tapos makikita namin yung mga brothers na. Tapos minsan ng mga nakasutana. may tatawag. Hindi nga mga nakaka-casual lang. Okay. Dito sa Loyola House. Tapos merong mga aquarium. Tapos minsan tatawagin kami. Maliliit pa kami. Gusto nyo magmerienda. So noon ko nakilala si Father Buddy Wee. Siya yung unang Jesuit na nakilala ko. Brother pa yata siya noon. Na binibigyan niya kami ng biscuits, tapos pinapakain namin Ay, yung cute. mga So, ganon. Parang kumbaga ako noon, yung akyat ko sa Ateneo, Mula hindi sa ko alam Barangka. na malaki siyang eskwelahan. Oo. Alam mo yon, yung akyat ako doon kasi may hagdan, may connecting from Marikina to Quezon City. Hindi ko pa alam yun noon, di ba, na Quezon City yon. Magpupunta lang kami doon para maglaro. Yes. Tapos nakilala ko tong mababait na mga, hindi ko nga Mga alam brother. kung pare o brother o ano, ganyan. So, ganun lang, laruan lang namin tong Ateneo. Tapos nung nag-grade 6, nagdadalag. Nung grade 6 na ako sa Barangka, biglang may catechism. Yung ASIL. Ang ASIL is Ateneo Catechetical Instruction League. Oo. So, dahil wala kaming religion or CLE sa Barangka, catechism. So, parang may dumating doon yung ASIL. Tapos, kita mo naman how providential it was. Ang naging tutor ko, si Ate Bitchik Panlilio, na ngayon ay Di Malanta, na naging principal ko sa Ateneo High School. So, she was my first exposure to catechism na outside our barangay. Kasi merong catechism nun, yung sa Legion of Mary, Yes, yung mga ganyan. Yun nga yung may crush ka na. Oo. So, ito, si Ate Bitchik naman, she taught us how to pray the rosary. So, pero isang taon lang ang ASIL nun. Kami lang yung batch na naturuan. Kasi parang, hindi ko alam kung anong politika yung nangyari doon na hindi na pinayagan ng parish, na andun yung ASIL. So, 1 year lang, nag-disappear na sila. Wala nang ASIL after our batch. So, nung grade 6 ako, bigla may dumating na matangkad, na nakakatakot, na matapang ang mukha na pare. Na, mga 6. Basta matangkad siya. Nakatingala kami lagi sa kanya. Tapos, may tutoring daw kami. So, una, parang they pick 16 students na parang may demo class. Ako noon kasi, hindi ako ambisyosang tao. Parang ako, nag-aaral lang ako, gusto ko lang pumapasok sa school, I'm not even aspiring for honors. Yes. Hindi ako gano'n na estudyante kasi parang, basta hindi pumunta yung parents ko sa school kasi ayokong namumroblema sila sa akin. So, chill-chill lang ako mag-aaral kung kailangan, ganyan.
Tapos biglang may tutoring program daw, yung ang tawag tulong-dunong. Tapos pasok ako doon sa top 16. Yung top 16 pala na yon, ite-train for scholarship. Na hindi ko rin alam, basta feeling ko lang noon, uy, may tutor kaming Amerikano. Hindi ko nga alam na Irish siya. So, yung mismong si Father. Si Father Obi, siya mismo yung tutor ko. English. Okay. Tapos may isang kapartner siya na ang tinuturo naman math. Si Kuya Butch Generosos, I still remember his name. Si Kuya Butch Student po ito or teacher itong si mga estudyante ng Ateneo High School, 4th year sila, 4B, 1978, ayan, 4B, 1978. So, parang, tas ang tutoring namin, hindi sa school. Social kami eh. Saan po? Umaakit kami dun sa rice field, dun sa hagdan. Tas imagine, ito Loyola School of Theology, Loyola House of Studies. Kaming mga batang galing public school, dito kami tinututor, hindi sa school namin. So, galing yung mga tutor namin sa campus, sa high school. So, nagbi-meet kami dito sa Loyola. Yes, nagbi-meet kami sa Loyola House. So, tuwan-tuwa kami kasi nakakakit kami sa magandang building, mahangin, tapos magaling yung mga tutors namin. Tapos hindi ko alam na yung tutoring namin is parang is going to give us the opportunity to study in a private school. So biglang sinasabihan na lang kami na mag-entrance exams kami sa Merinol. Kasi yung mga lalaki sa Ateneo. Pero alam nyo na yung Merinol nun? Or parang... Alam mo, ang dinig ko lang sa Merinol, alam ko private school siya. But I didn't even want to go there kasi sa totoo lang, pag galing kang public school, tapos marinig meron, parang maaarte, tsaka mayayaman yung mga tao. Maaarte, as in, yung parang ayoko mag-aral doon. Parang ganyan, kasi ang social. Tapos, syempre, yung insecurity mo na galing kang public school, di ba? Na parang, bakit naman ako makikihalubilo sa kanila? But then, I'm very masunurin eh. So, yun yung isa sa mga traits ko na, pag sinabing, subukan mo to, gawin mo to, I will. Hindi ako magtatanong. So, I took the entrance exams. Together with other girls from Pura Vicalao. So, across Marikina pala? Parang konti pa lang, parang 3 o 4 na schools pa lang sa Marikina nun. Pero total of 16 kayo? Well, 16 kami sa Barangka. Higher Horizon yung tawag. So, 8 girls, 8 boys. In other schools, it was also like that. 8 girls, 8 boys. So, parang yung from other schools, nagji-jeep naman sila muna, tapos aakit sila din ng ano? Yung other schools, pinupuntahan sila ng mga students? Ng Ateneo tutors. Okay. So, dun sila sa school nila. Barangka lang yung bukod tangi na umaakit dito. Kasi nga kami yung... Lapit eh. Kami yung pinakamalapit. It was very accessible to us. So, we took the test. Wait, nabitin ka ba? Abangan kami sa susunod na episode. I graduated college, EDSA Revolution. So, 86. Tapos ngayon, pa-retire na akong trabaho ko, nagkakagulo na. Yun yung hindi providential. After 40 years, hindi pa... Uwa pa din. So, ano ba talaga ang tulong-dunong? Diba? Perhaps also, dahil nagkaroon kayo ng first hand encounter with the founder of TD himself, si Father James O'Brien. Ano siya? May mga batang lalaki na nagtatrabaho bilang mga pulot boys. Yung 'di ba pag nag-out of bounds yung sa tennis, no, ng mga bola, may mga batang dumadampot. So na-curious si Father, kinausap niya, may pagkamarites si Father. So kinausap niya, kita niya tong mga batang to. So chinika niya, ganyan. And then he found out, hindi nag-aaral yung mga bata. So si Father Obi siguro, naantig yung pusong Pinoy niya kahit na Amerikano siya. Pero naisip niya, hindi pwede yan. Hindi pwedeng mga bata hindi nag-aaral na baka daw pwedeng high school. Baka daw pwedeng mag-tutor sa mga bata para mas may chance sila at life.